When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, light of you, I worship you, I worship you, I worship you. It's the reason I live is to worship you. I worship you. You are my God. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. So itong sinimulan nating pag-aaral patungkol sa spiritual living in a secular culture. At kinuha natin siya sa buhay ni Daniel. So last week, bibilisan ko lang para alam natin yung sinimulan ng pag-aaral. Si Daniel and the rest of Israel, sila ay kinubkob ng Babylonia headed by Nebuchadnezzar. Hindi lamang yon, kinuha. No, majority ng mga tao sa Israel, kinuha ni Nebuchadnezzar. At yung mga taong useful specifically, sila yung talagang inincorporate ni Nebuchadnezzar sa kanyang kaharian. At ang mga pangunahin sa mga Israelita na pinagtuunan ng panahon ni Haring Nebuchadnezzar ay si Daniel. Si Daniel kasama si Shadrach, Meshach, saka si Abednego. Ngayon, ang plano ni Nebuchadnezzar, King of Babylon, kunin yung mga Israelita, some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. King Nebuchadnezzar of Babylon decided to take the best and brightest of the captive nation of Judah and use them to advance his nation. Okay? So maganda yung katalinuhang taglay nitong hari na ito. Marunong siyang pumili ng tao. Walang pinagkaiba sa politika. Kahit mahusay kang presidente, pero yung gabinete mo naman palpak lahat, hindi rin uusad ang gobyerno mo. Nung araw, nung panahon nila Mitra, hindi ako nagkakamali, nung presidential election after ni Cory yata yun or what, yun yung nasa peak ng katalinuhan yung mga politicians, mga panahon nila Mitra, yung mga grupo na yan, mga matatalino yan yung mga wise men na tinatawag, kasi supposedly ang naglilid talaga ng government, wise people, aral na tao, edukadong tao, di ba? So, kung papaanong sa atin, sa government, any government in the world, hindi lamang yung presidente ang mahalaga, kundi dapat tama ang gabinete niya. Ganon din si Nebuchadnezzar. Marunong siyang pumili ng tao. Hindi ko mo kalapit lang niya, hindi ko mo mabait lang sa kanya, hindi ko mo lagi lang present, hindi ko mo masyadong mapapel sa King's Court. Yun ang kinukuha ni Nebuchadnezzar na maging kasama niya sa gabinete. Marunong siyang pumili. At ang sabi rito sa ating pinag-aralan last week, ang pinipili ng hari upang makasama niya, upang pangunahan ng kanyang kingdom, young men in whom there was no blemish. Good-looking, good in all wisdom, dapat wise, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace.
Ang problema ng mga gobyerno ngayon, ang kinukuha lang nilang kasama sa gabinete, yun lamang mga malapit sa kanila. Good looking, yung mga malapit, mga artista, with due respect sa kanila. Mga kabatch ng college, mga mista, or what? Mga nakatulong sa kanila nung araw para makarating sila sa kanilang posisyon. Mga wala namang alam. Magiging kakampi for better or for worse. Mga wala namang alam, walang knowledge. Diyan nagsisimulang bumagsak ang anumang klase ng leadership. Okay? Maging sa simbahan, ganun din. Hindi sinabi sa Biblia, hindi sinabi sa 1 Timothy na dapat ang mga elders, sila yung mga magbe-best friends. Dapat yung mga deacon at mga elders, sila yung mga tipong talaga namang magkakaisa, maging sa lengguwahe, no? Sila yung mga loyalist to each other. Yun ang mga dapat maging elders sa deacons. Hindi. Nabasa ba natin yon sa Timothy? Hindi. Puro spiritual ang pinag-uusapan. At hindi lamang yun, dapat daw above reproach. Okay? Ang translation ng iba doon, dapat daw perfect. Pues hindi naman perfection ang pinag-uusapan doon. Pag sinabing above reproach, yung tipong walang masasabi ang tao about you. Yes, you're not perfect. Pero yung tao around you, inside or outside the church, walang masasabi sa'yo. Kaya mahalaga mga kapatid, bago tayo magluklok ng leader, inaalam ang buhay sa loob at sa labas ng simbahan. Wisdom ang tawag doon. Kung ganun si Nebuchadnezzar, ganun din naman siyempre dapat tayo. Ang gobyerno ng Pilipinas or any government in the world, maging ang pangkasalukuyang mga simbahan. Kailangan wise men ang nagli-lead ng gobyerno. Dapat wise men ang nagli-lead ng simbahan. Hindi wais. Wise. Okay? So, they had to be good-looking and without physical defect, skilled in wisdom and able to learn. Of course, nung dumating si Jesus Christ, nawala siyempre yung mga outward appearance. Right? Sinabi mo ng Lord, gwapo nitong fisherman na to, ang abs. No? Sumunod ka sa akin. I will make you fishers of men. Walang tinignan si Jesus Christ na outward appearance. Okay? Kundi ginamit lamang niya yung kanyang sovereignty in choosing the people na gusto niyang gamitin. But definitely, kinakitaan ng Panginoon ng kanyang karakter ang mga apostles. Okay? Gayunpaman, hindi yung as in taglay nila, no, what matters most, kundi yung kung ano yung gagawin ng Lord sa kanila. Okay? So sa atin, hindi ko mo ganun, kuya, ano siya, dalawa asawa niya, gagawin nating deacon yan. Sige lang, ito ang wisdom ng Lord. Pag nandito na siya sa leadership, saka natin kakausapin, dapat isa lang ang asawa. Hindi ubra yung ganun. Asa na wisdom doon? Mga kapatid, merong prerequisite ang lahat ng bagay. Bago tayo nag-abroad, may prerequisite. Okay? Bago tayo umuwi, magbakasyon, may prerequisites din, di ba? Lahat ng bagay sa mundo, merong prerequisite. Ibig sabihin, dapat meron ka muna nito bago ka mapunta dito. Whether you like it or not, masaktan ka o hindi. Especially kung pinag-uusapan natin, simbahan. Okay? So, ibalik natin. Buti pa si Cyrus, ang dami niya isineshare talaga. Tinatranslate niya into baby talk. Di ba? Di ba? Ang galing talaga ng baby. So nalaman natin last week, yung mga characters na pagtutuunan natin ng pansin kasi sila naman yung naging sentro ng kwento ng buhay ni Daniel. Of course, number 1 is si Daniel. Then mapag-uusapan natin si Shadrach, Meshach, saka si Abednego. So, sino ba yung mga God's men na tinatawag? These young men were going to be turned into wise men. At mababasa natin yan dito sa ating text. Mababasa natin sa Book of Daniel chapter 1 and so on and so forth. Ang sabi dyan sa verses 4b to 7, whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Piling-pili itong apat na ito. Daniel, sa yung tatlong mababasa natin ngayon. Whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. And the king appointed for them a daily provision. Dito nagsimula. Pinili na yung apat na pasok dun sa requirements kanina. Gayunpaman, the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies.
and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of that time, nung 3 years, they might serve before the king. Now, from among those of the sons of Judah were, ito sila, Daniel, ito yung mga original names nila, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Kung makikita niyo yung mga pangalan nila, nakakabit ang pangalan ng Diyos. Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Ganun kasi mga Israelita. Yung pangalan ng Diyos nakakabit sa pangalan nila. Pero hindi yung buong pangalan ng Diyos. Okay? Ayan. To them, the chief of the eunuchs gave names. Pinalitan yung mga pangalan nila ngayon ng Babylonian names. He gave Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Drastic change, no? Agarang pagbabago ang gusto ng haring mangyari sa apat na ito. Kasi yan pong apat na yan ang magiging pangunahing gagamitin ni Nebuchadnezzar to help him lead yung mga captives, which is Israel. Mahihirapan kang pangunahan ng isang foreign country. You need someone from that foreign country to help you to lead them. Yan ang nakikita natin sa ginagawa ng West, di ba? Pag meron silang bansang kinupkup, sabihin na nga natin, ginera, ayan. Ang gobyerno itinatalaga rin nila, yung mga nanggaling din naman no sa lokal na mga people. Siyempre, mas naiintindihan siyempre nila ang maraming bagay patungkol dun sa mga taong ito. So, diyan natin nakita kung paano sa isang mabilis na pagkakataon, binago ni Nebuchadnezzar yung pagkatao. Tinry niyang baguhin yung pagkatao ng ating mga kapatid. This strategy presented some subtle challenges. Yes, they would be better off than the slaves in Babylon. Kasi iba naging slaves eh. Ito kasi mga royals to eh. Sa kanila mang yun nakita sa kanila yung mga prerequisites or requirements. But their situation, hindi man sila naging slaves sa Babylonia, produced challenges others would not face. Okay? At yun ang pag-aaralan natin mamaya. Ano yung mga challenges na kinaharap o kakaharapin ni Daniel, saka hindi lamang siya, si Hananiah, ni Mishael, at ni Meshach. Okay? So, these four are God's men. Dito iikot ang ating pinag-uusapan. At malaki ang possibility, and I do believe, lahat tayo makaka-relate sa kanila. Because we are here in a foreign country, with foreign religion, with foreign culture, lahat foreign sa bansang ito ng Saudi Arabia. Pati saging nga foreign eh. Right? Lahat foreign. At makaka-relate tayo sa kanila. And hopefully, sa gagawin natin pag-aaral, ma-realize natin kung tayo sumasawsaw sa suka ng kamunduhan. Hindi ka pwedeng sumawsaw sa suka at hindi aasim ang kamay mo. Okay? Pag sumawsaw ka sa suka, sumawsaw ka sa patis, aalat, aasim ang kamay mo. There's no such thing as sumawsaw ka sa isang bagay, parang wala lang naging epekto sa'yo. Meron at meron. At yun ang makikita natin sa naging buhay ng ating mga kapatid na ito. So ano yung several forms? Tatlo lamang muna yung pag-aaralan natin. Ano yung tatlo dun sa several forms kung saan dito nagsimula yung mga matitinding challenges sa buhay ng apat nating mga kapatid na ito, headed by Daniel. Pero bago yon, since nasa Saudi Arabia tayong lahat, no? Sino yung pinakabago sa atin dito sa Saudi Arabia? 1 buwan pa lang. 2 buwan. 3. 4. 5. 1 taon. Ikaw kuya, nakaisang... 7 months. Oh, yan. Oh, meron pa ba magbibid? Hindi. 1 year na yan eh. Matagal na yan. Saka made in Saudi yan. No? Original yan. Meron bang bababa pa sa 7 months? Okay. Ano uli pangalan mo, brother? Lindon. Ayan, Lindon. Kapatid siya ni Sister April. Lindon, ikaw, ano yung mga adjustments na kinaharap mo nung dumating ka dito sa Saudi Arabia at nagsimula ka ng mamuhay dito sa bansang to? Ano yung mga adjustments? Yung first yung
pinapili ko yung family ko noon. Okay. Tapos yung mga tao like that, kung anong pamumuhay nila, yung mga religion nila, kung anong hindi ka even. Pero, nakaka-adjust ako kasi andito din si ate. Ayan. Andiyan naman si Sister April. Kaya hindi ako masyadong Kaya ando pa rin yung homesick talaga. Homesickness, ano? Bakit? Pag i-compare mo ba yung buhay sa Pilipinas saka dito, ano yung namimiss mo sa Pinas? Kung sa Pilipinas, siyempre yan din yung open like that. Kasi kahit saan, pwede ka magkausap sa babae, ganyan. Sige, kausapin mo siya, no? Pwede naman eh. Hindi. Totoo naman, di ba? Open siya. Okay. Dito, talagang distance kayo. Okay. Hindi pwede mag-usap or sa public place. High five pa kayo sa labas. Or, no? Actually, marami pa eh. Bukod doon tayo, yung mga experiences natin, yung salita. Ayan. Mafi muskila. Tapos tuwan-tuwa naman, uy, dami mo alam sa Arabic, brother. Mafi muskila. Saan tayo pupunta? Ba't tayo? Mafi muskila. Yun lang palang alam niya. Akala mo naman ang dami alam eh. Bagay, mafi muskila. Dalawa rin kaagad yun. Ay, ba? Diba? So ano pa, bukod sa lingwahe? Pagkain. Oh, bakit, brother? Maraming pagkain na inuupor sa atin na hindi natin kayang kainin. Like? Pagka Kubos? Ano pa? Panis na gatas, ano pa? Lumalaban talaga yung dila mo dun sa lasa nun eh. No wonder, laban. Lasahan na, masarap pala. Ano pa bukod dun? Yung nag-aabot pa sa prayer time. Yung sa sala na iniisip mo, bago ko pumunta, baka maabutan ako na, wag na lang. Ako lagi ko na nasasabi yan, pahamak na sala. Minsan, lalo na sa mga singles, yung pupunta ka sa mall, tapos family day, malahat hindi ka papapasukin. Tapos nung pumunta ka, pamilya na dala mo, singles day naman. Ang bihira, hindi maintindihan. Akala mo sigurado ka na makakapasok kasi kasama ka pamilya. Yan, punta ka sa King Abdullah Park. At talagang ready ng puso't isipan talaga, ang damdamin eh, para sa fun. Pagpunta mo pala, singles day. Kasama pa yung pamilya mo. Ayan, balik sa pit house. Ano nga, panghuli, ano pa yung mga adjustments natin dito? Ayan. Bigyan nga tayong example dun sa medyo adjustment na ginawa natin because of their religious beliefs. Tulad nito, ginagawa natin. Kumbaga, alam naman natin na talagang yung mga ginagawa natin, talaga, kung ginagawa natin. Pero yung protection kasi ng Panginoon, hindi natin pinangawakan. Pero sa kabila nun, nagagawa pa rin natin. Pero talagang mahirap. Okay. Yung religious freedom, na tinatawag. Okay. At marami pang iba. So, yun yung mga challenges na tayo kinaharap natin. Ngayon, ibalik natin yung pag-aaral natin dito. Ano yung mga challenges na kinaharap ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, saka ni Abednego? Una, ang unang challenge kaagad, environment. Tayo ba hindi nag-adjust dito sa environment? Of course. Nag-adjust. Sa weather na nga lang, napaka-dry. Mapa-summer, mapa-winter, dry. No? Kaya ang lakas tuloy ng business ng lotion eh. Sa Pilipinas, hindi mo na kailangan lotion. Yung pawis mo lang, ganun mo po, okay na siya. Or what. Okay. So, number 1, environment. Okay, pakipindot na lang. These are the problems that either shape our character or reveal it. Yung mismong environment. The key here is that having been taken to a strange, pagan land at an impressionable age, batang-bata pa sila by that time. No? So Daniel must maintain his purity. Look at this country na lang, Saudi Arabia. Dapat pala hindi tayo nababanggit ng bansa. Anyway, look at this country. Or any country in the world. Yung environment, agaran na nagkakaroon ng epekto sa atin. Ngayon, pag sinabing environment, siyempre kasama na dyan yung mismong tao. Kasi ito yung mga nakapaligid sa atin. Tao, animals, anything, everything. Okay? Strange for us. Ngayon, si Daniel by that time,
nandun siya sa tinatawag na impressionable age. Ibig sabihin, nasa edad sila na kung saan madali silang ma-impress. Bagay, hindi lang yung mga bata madaling ma-impress pati mga matatanda ng naturingan, impress ka agad. Pinakitaan lang ng konting kabaitan, impress ka agad, no? Kagat ka agad. Ang bait niya. No, bakit naman? Tumingin sa akin Ang bait niya talaga, no? May mga nakita mo pa lang, mahal ko siya. Di ba? Minsan ganun Unang kita pa lang talaga, mahal na kaagad no? Wala man lang buhay na pinag-uusapan. Kasi, ang ganun ng tao, madaling ma-impress. Marami namang tao, mahilig magpa-impress naman. No? Yun ngayon ang unang challenge sa 4, headed by Daniel. Madali silang ma-impress by that time. Nasa murang edad sila. Si Daniel by that time, nandun sila sa prime age. Sa age na kung saan, malakas pa sila, matalino pa sila, para pa silang turumpo, marami pa silang gustong gawin, napaka-dynamic, at para pang sponge ang mga utak nila. So gustong-gusto ni King Nebuchadnezzar yung ganyan. At yun ang number 1 challenge. Kung paano mo ngayon sasalain yung epekto ng environment mo sa mismong sarili mo. Ano ba epekto ng environment sa isang tao, brother? Yan din ata yung age na kung saan yung katulad na Daniel that time is clumsy when it comes sa decision making. Di ba? Base sa pag-aaral until the age of di ako nagkakamali, age of 21. 20, ganun. Yung mga tip in general, yung mga tao, ganun kung mag-decide. Tayong lahat. Kamataan, Yan yung mga edad, yung from 1 to 20. Yan yung wag mo nga hayaang mag-decide ang bata on their own. Clumsy yan. Regardless ng lahat ng katwiran, guide them. Okay? Guide them. So ano pa? Paano nagkaroon ng epekto sa atin ng ating environment? Example, kung sa Pilipinas ka, close cut. Pagdating mo dito, may goatee ka na kaagad. Hindi naman Muslim. I'm not saying na bawal ang may goatee. No? Kaya of course, anything na ginagawa natin sa sarili natin, mga kapatid, you're saying something. Ngayon, kung ikaw, suot ka lang ng suot ng damit, at wala ka namang dahilan kung bakit mo isinusuot yan, what's that? Anything na ginagawa natin, anything na narinig sa atin, mga kapatid, anything na nakikita sa outward appearance natin, you are saying something. Halimbawa, dumalo ka sa church, nakaspageti ka. Wala ka bang gustong sabihin doon, brother? Brother ka, nakaspageti ka dyan? Anong gusto mong sabihin? Tell me. Wala lang kasi mainit po kasi. May aircon, brother. Gusto mo papaypayan ka namin, or what? Statement ang tawag doon, fashion statement. Okay? O kung ano yung laman ng puso mo, yun ang inilalabas mo by the way you speak, the way you dress, at yung attitude mo, at yung karakter mo, kasama na dyan. Merong meaning lahat yan. Hindi ko ano lang makuha sa kahit pikit-pikit ka pa kung ano sinuot mo pagdating mo, nakabestida ka, kalalaki mong tao. Pinag-iisipan, right? Hindi ba pinag-iisipan naman yung sinusuot? Pinag-iisipan siya kasi because it reflects you. It reflects you. Ano ko lang, no 1960s, 50s, late 50s hanggang 60s, ito yung yung 1950s ang tawag ng baby boomer era. Yan yung 1950s kasi biglang bumilis ng pagdami ng tao kasi tapos na ang wars. No, ngayon yung pinanganak by that time, lumalaki sila ng mga 60s. No 60s naman nauso ang miniskirt. Alam niyo ba kung bakit ang ibig sabihin ng miniskirt? Hindi lang basta nagsusuot ng miniskirt. You are trying to say something kung bakit ka nagsusuot ng miniskirt. Ibig sabihin, sexually, you are open. Especially sa mga babae. Basahin niyo yan sa history book. May sinasabi yan, mga kapatid. Hindi kasi hindi ba bunga siya ng change ng weather? Kasi painit ang panahon. Kaya nung araw kasi malamig Kaya mahaba ang suot ng tao. Painit ng painit. Kaya paiksi na paiksi. Kalokohan, hindi yun na ibig sabihin nun. Yan 60s, tapos nauso pa yung LSD. Nauso ang Beatles. Okay? Ayan na, sexual revolution ang tawag doon. May sinasabi lahat.
may sinasabi lahat ng isinusuot mo, ipinapahid mo, iwiniwisik mo sa sarili mo, lumalabas sa bibig mo, lahat ng yan merong sinasabi about you. At kung sino ka, okay, malaki ang possibility, ang tendency, epekto yun ng iyong environment na kinalalagyan. Meron ba kayong gusto idagdag doon? Malawak pa yan, kaya lang, siyempre, marami pa tayong pag-aaralan, nire-restrict ko. Pero meron ba kayong gusto pa idagdag? Ano ang epekto ng environment sa isang tao? Sa mga words na ginagamit natin, lalo na tayo ngayon, kaya bilang isang Kristiyano na dapat magiging sinasala na rin yung mga words na ginagamit natin. Halimbawa, yung insyala. Ayan. Alam naman natin na ang pinagtutungkulan dun, yung Diyos ng mga Muslim. Oo. Ba't hindi natin gamitin yung pangalan? Yan. God willing na lang, di ba? Huwag na inshallah. Lord's willing. Yan, huwag na alhamdulillah. Di ba? Basta't may pangalan ni Allah, huwag natin gamitin. Ba't Muslim ka ba in the first place? No? Saka meron bang batas dito nagsasabi, doon ba sa OWA, sa Pilipinas, sa PIDOS, sinabi, dapat wag na God willing, dapat alhamdulillah na or inshallah. Wala naman sinabi, right? That's open. Kaso karamihan kasi sa tao nga, kulang sa education. So that's why we are learning each and every day. Okay? So ano sinabi sa Biblia? Do not conform. Saan ba yan? Romans 12 to 1. Wow, ang galing ng mga sisters. Ang daming alam. Di ba? Of course. Of course. So, yun ang una. Ang una sa naging challenge for our brothers, Daniel and the rest, ay yung environment itself. Pangalawa, yung lifestyle. Yung klase ng pamumuhay naman, meron doon. At ang eksaktong example natin, the king's delicacies were not necessarily bad dietarily. Kasi kung pagkain ng hari yan, maayos na pagkain yan. Okay? Inaalagaan ng mga kings maging sa pagkain. Tayo, di ba, mahilig tayo sa mahilig tayong kumain ng mga bagay na makakatulong sa atin, di ba? Sila lalo na. Kasi gusto nilang mag-rule na mas matagal. Okay? So, yung pagkain ni Nebuchadnezzar by that time, not necessarily bad. Kaso, it was food that had been offered and dedicated to Babylon's false gods. To eat that food was to endorse those idols. It's a matter of endorsement. Pag nakita nga naman ng the rest of Israel na si Daniel at yung tatlo kumakain ng pagkain ng hari at ng mga tao, ng mga pagans, susunod lang yung mga yan. Follow the leaders, right? Si Daniel nga kumakain ito ako pa kaya. Right? It's a matter of endorsement. Ngayon, hindi lamang sa pagkain, lifestyle ang pag-usapan natin ngayon. Malawak. Malawak yung tinatawag na lifestyle. Kasama din yung tinatawag na pagkain, siyempre. Yung fashion, right? Yung kinahihiligan mo, kasama dyan. The way you speak, sinabi ninyo kanina. So sa pagkain, especially nung araw, it really does matter kung ano kinakain mo. Kasi bawat relihiyon or belief, especially mga panahon na yan, nakakonekta sa anong klaseng Diyos ang sinasamba. Ngayon, alam natin ang mga Israelita, pinagbawalan na sila ng Lord. No, na huwag kumain ng mga pagkain hindi kosher. Kasi meron tinatawag na dietary law ang Israel na ibinigay ng Panginoon sa aklat pa lamang ng Exodus. Ngayon, hundreds of years nang lumilipas mula Exodus hanggang sa panahon na yan na pinag-uusapan natin at talagang mini-maintain nila yon. Ang sabi ni Yahweh, huwag kakainin to. Hindi lamang yon. Ang problema dito, bukod sa hindi na pwedeng kainin, yung mga pwedeng kainin, ini-offer sa Diyos-Diyosan. So you're endorsing something. Ngayon, sa lahat ng tinatangkilik natin, hindi lamang po sa pagkain, mag-iingat tayo mga kapatid. Because you are endorsing it one way or the other, directly or indirectly. Malawak itong pinag-uusapan natin about lifestyle. Laging itong naisip ko example, pero pinipilit ko sanang dumayo. Pero halimbawa, kasi ito yung cancer na nakikita ko na meron ng mundo ngayon LGBT. We know kung paano ang Biblia or God Himself totally against sa LGBT. Ngayon ikaw, fan ka ng isang openly gay person. Are you not endorsing that person? Tell me.
indirectly, you are. Yun nga lang mga expression sa TV, sa mga noontime talk shows or what. Minsan yung bata, maririnig mo sa kanya eh. Gagamitin ko lang example, bumpanis. Nung marinig ko yan, sabi ko, ano ba yung sinasabi ng batang to? Walang sinabi ko, bumpanis. Hanggang meron magsabi ko, yan kasing sinasabi ni, Vice Ganda. Nung reyna ng mga kabaklaan sa Pilipinas. Look at that kalit-lit na bata. Yung lumalabas sa bibig. Ngayon, hindi yung kasalanan ng bata, mga kapatid. Makakapanood ba ng demonic shows yung bata? Kung in the first place, walang hindi siya hayaang manood nun? At the end of the day, sino ang responsable? Parents. Huwag mong sisihin ng OSN. Huwag mong sisihin ng ABS-CBN. Controlled mo yung bagay na yan. The power is within your hand upang huwag mong hayaang manood yung bata, yung anak mo, ng mga ganyang klase ng palabas. You are. Kung kayo fan ng mga show na yan, you are indirectly endorsing those people. Kilalang yung tao. Ang daming inasawa. Ang daming inanakan. Ngayon may asawa yung asawa niya, mas bata pa sa anak niya. Fan ka niya? You are indirectly endorsing that person. Tapos pag binuksan pa yung Facebook mo, yung mukha niya nakalagay, yung quotations niya, tell me, are you not endorsing the person? You are. Accept it. Kasi pag hindi mo tinanggap yan, lalo kang lalalim ng lalalim sa hukay. Hindi lamang ikaw pati yung pamilya mo, damay sila. Okay? Lifestyle. Dito, simple lang naman pagkain. Ano ba naman yan, Daniel? Pagkain lang naman yan. Di ipag-pray natin kay Yahweh. Lord, inoffer po ito sa mga idols ng Babylonia, but we pray in Jesus' name. We pray in Yahweh's name by that time. Malinis ng pagkain to. The earth is the Lord's and everything in it. Kain lang mga kapatid, kain. Hindi. Because they know what lies behind the gesture. At yun yung ulitin ko po, endorsement. Do you have anything to say bago natin ilipat sa pangatlo? Kuya, paano po yung mga pagkain dito na nakasulat sa mga, especially karne, yung po halal, binatawag na halal. How are we sure na ito nga hindi in-offer sa gods? Okay. Lalo na sa panahon ng Ramadan. Okay. Una, of course, ito kasi pinag-usapan natin, this is the Old Testament. Okay? And we are now under the New Covenant. Okay? Pero papaliwanag ko muna, ano ba yung tinatawag na halal or sa Israel sa mga Jewish kosher? Ito yung klase ng mga hayop, pinatay sa tamang kapamaraanan. May tamang pagpatay. Pag pinanood niyo sa YouTube, Muslim man or mga Jew, meron silang way ng pagpatay ng hayop. Yun yung kosher way of killing the animals. Yun yung pwede mong patayin. Tinanggal muna yung dugo. Okay? Ganun pa rin sila hanggang sa panahon natin sa ngayon. Yun yung sabihin ng kosher sa kahalal. Not really, ini-offer naman yun sa mga kung sino mang Diyos, kundi yung the way of killing the animal. Yun yung sabihin ng kosher sa kahalal. Okay? Ngayon, kung papasok tayo sa New Covenant ng Lord, sa New Testament, of course, we can eat everything. Ano sinabi ni Paul? Kahit pa nga yung mga pagkain, New Testament Old Testament to, ngayon kung babasahin natin ng New Testament, nasabi ni Paul, even yung mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan, we can accept, pwede natin kainin. Why? Because idols are nothing. There's no such thing as other gods actually. They do not exist. Alam niyo ba yung sin of idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kung bakit matindi ang galit ng Diyos yun? Because sumasamba ka sa nothing. There's no other God. Allah, He doesn't exist. Because there's only one God. Kaya galit na galit ang Diyos. Iba yung usapan na ganito Diyos ako, tapos may iba pang Diyos, tapos yung ibang Diyos na yun sinasamba mo sa akin, galit ako sa iyo. Hindi. Masama sa loob ng Diyos yun. Pero, ang katotohanan kasi, ako ang Diyos, at wala nang ibang Diyos, pero yung hindi nag-e-exist na Diyos, siya ang sinasamba mo. What's that? That's double the sin. That is double the sin. There is no other gods. Only one. That's God in heaven. Yung Diyos na sinasamba natin. That's why, sabi ni Paul, kaya nga, mga kapatid, kahit ini-offer pa yan kay Santa Santita, the earth is the Lord's and everything in it, pray for it, then take it. But of course,
check your motive. Check your motive. Hindi yung pagpiesta, punta ka lang ng punta, kain ka lang ng kain. Without ever thinking na yung mga repercussions na ginagawa mo. Kung may makakita, matisod. Kasi hindi ba yun ang point ni Paul? Ikaw, pwede kang kumain yan. Itong isa, hindi. Kaso yung mga hindi pwedeng kumain yan, mahina ang pananampalataya. Ikaw, pwede kang kumain yan, pero mataas ang pananampalataya mo. Mag-giveaway ka na sa kanya. Para hindi siya matisod. Okay? Yun yung tinatawag na the principle of expediency. Kung ano yung mas tama, yun ang gawin mo. Di ba lang medyo mag-sacrifice ka na lang, kapatid? Okay? Ayan. Meron ba kayong gustong idagdag pa doon? We can eat all foods. Kahit ino-offer pa yan kung kay Pope, ino-offer siya. Kung hindi kain ni Pope at malinis pa naman, okay, fine. Hindi sa kanya yung suggestion. Walang pag-aari tayo. Walang pag-aari si Satan. Everything is the Lord's. But again, check your motive at tignan mo yung spiritual maturity ng mga taong nakakakita sa'yo. Meron ba kayong gustong idagdag doon or karagdagang question? Hindi ko man sinasabing, pwede naman palang kumain. Lusob ka ng lusob sa lahat ng piyesta or what. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun. Lahat ng mosque, Oh. Dito nga tinatanggap natin yung mga dates nila sa kayang di ba? Para pang-break ng ng fast. Sa piyesta po yan, ang tinitake advantage mo yung mga kamag-anak na hindi mo siya, impossible mo siya mapuntahan. Sa ibang panahon. Ordinaryong araw lang. So, since na nagkakaroon ng ganung klaseng na tradition, yung mga family, then nagka-gather yan Doon na ngayon mag-take advantage. Ayan. Not because of the idols. Of course. Yung mga kamag-anak. Not really the food. Not Di really ba? the food. Kasi kahit naman sa bahay, makakakain naman tayo. The most and foremost, yung motibo mo is to meet your relatives. Dapat ganun tayo. No? Pero again, hindi tayo pupunta lang because fiesta fiesta, punta tayo doon kay the brother. Or what? Merong more than that. Yeah, yung kaluluwa. Yeah, nampakay natin yung kaluluwa. And of course, tama si Kuya Jun, make it a point, they will understand why we are there in the first place. No, they must understand that. Maging malinaw siya. But again, yung piyesta doon sa amin, nagkataon na nakabakasyon. So of course, magte-text yan na darating si auntie, darating si uncle, na napakatagal mo nang hindi nakita. And then, nabalitaan nila na born again ako, nagkaroon ng discussion. Bakit ikaw naman Jun, ang ginawa mo sa buhay mo, bakit ka nag-born again na ganyan? And then, naipaliwanag sa kanila. And then later on, nung una, napakainit nila. Na naliwanagan, na ipakita mo sa Biblia, yung mismong Biblia nila ang pinabasa mo, and then, nagle-lay low sila. And then, after that, wala na kalingas-ngas na patungkol dun sa... Oo nga naman. Okay, meron pa ba? Pero huwag may schedule na every year na lang talaga nandun ka or what. Kasi marami namang pagkakataon, Pasko, bagong taon or what. Kasi maaaring iba na yung maging tingin din ng mga tao. Kata mo, born again yan, pero look at them. Yung lechon, yan umubos dun Yung nasa altar ni Santa Santita. Ano tawag niya kuya? Di ba may tawag dyan sa pagpiesta, ikaw yung pinaka-host or ikaw yung parang So, due to some technical difficulties, ay yung pong ating live recording ng pag-aaral patungkol sa God's Man, which is under sa pag-aaral na Spiritual Living in a Secular Culture, Lessons from the Life of Daniel, ay itutuloy ko ngayon through this recording. Ngayon po, merong nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, as I can remember, merong nagtanong, ano ba yung mga kosher foods na tinatawag? Ngayon po, we know, sa Old Testament, nagbigay ang Panginoon ng dietary law. Kung ano mga hindi dapat kainin, yung mga dapat kainin, yun po yung mga kosher. Yung mga pwedeng kainin, kosher yan. Kumbaga sa Arabic po, sa mga Muslim, yun yung mga halal na pagkain. Ito pong mga pagkain ito, kung babalik tayo sa Old Testament, we know na kung bakit ibinigay ng Panginoon yung dietary law, dahil po warrior class itong Israel by that time. Maraming digmaan silang kakaharapin, especially po nung panahon ni Joshua. Kinakailangan lang magkaroon ng malakas na pangangatawan, physically strong for the Lord. So kinakailangan, para sila maging physically strong for the Lord, tama yung kinakain nila. Pero
Bukod doon, siyempre po yung obedience. Ayaw ipakain ng Panginoon, then obey. Then, pangalawa, physically, makakatulong din kasi sa kanila. At the same time po kasi yung mga kosher or yung mga halal foods na tinatawag, merong tamang kapamaraanan kasi ng pagpatay para doon sa mga animals na yun, katulad po sa mga kinakata, yung pong tinatanggalan muna ng dugo, dinedrain mo na yung blood, saka kakainin. Kasi po, sa mga panahon yun, ng mga Israelita, malaki ang possibility yung pong mga pagans, they are like cannibals or napaka-violent ng way nila ng pagpatay sa hayop. It's just a matter of identification, maging sa pagkain. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, sa New Testament, kasi po sa Old Testament talaga, mayroong dietary foods, dietary law, may mga pagkain hindi pwedeng kainin according sa utos ng Panginoon for many reasons. Ngayon naman po, sa New Testament, sa New Covenant na tinatawag, batid po natin na dun sa vision ni Peter, mayroong bumabang kumot or blanket na kung saan iba't ibang klaseng common na hayop ang naroon at ang sabi ng Panginoon, Peter, rise up and kill. And di lamang yun, to eat. Ang sabi ni Peter, hindi po ako kumakain ng mga common foods ng mga marurumi. Sabi ng Lord, ano man yung nilinis ng Lord ay malinis na. Of course, ang pinatutungkulan doon ay yung mga Gentiles na sa Book of Acts, sinimula na pong buksan ng Panginoon ang pintuan ng kaligtasan, hindi lamang exclusive sa mga Jew, kundi para sa lahat. Kasama po tayo sa mga Gentiles, and here we are. Majority ng Christian churches are Gentiles. At the same time, kung babalikan po kasi natin sa aklat ng Salmo, sabi doon, the earth is the Lord's and everything in it. At again, kung babalik tayo sa mga kasulatan ni Pablo, ang ika ni Pablo, basta't ipinagpasalamat na natin sa Lord, pinagpray na natin, nilinis na yun ng Lord, we can partake of it. Yung nga lang, since yung essence ng dietary law, kailangan kasi po ay pinapractice pa rin natin. Kailangan, walang masamang kumain, of course. Kaya lang, piliin naman natin yung mga pagkain na hindi naman makakapagbigay ng sakit sa atin. Moderation at the same time, kung bawal sa atin, then do not cease, sabi nga, cease from eating those foods. So, wisdom, obedience, para na rin maging mahaba yung kapakinabangan ng Panginoon sa atin. So, yung pong lifestyle, isa sa pinilit na baguhin ni King Nebuchadnezzar sa ating mga kapatid. Ngayon, pangatlo po yung allegiance. Una, environment. Pangalawa, lifestyle. Din po yung allegiance. At ang naging example po natin sa ating live na talakayan patungkol dito, ang example po natin yung sa babae. Pag nagkaroon po ng kasalan, nagpakasal ang babae sa isang lalaki, bilang sign ng total allegiance ng babae dun sa lalaki, ay nagbabago siya ng pangalan. Okay? Kinukuha ng babae yung pangalan ng lalaki. Yun po kasi yung sign ng total allegiance ng babae sa kanyang asawa. Ngayon, the king's plan was a subtle attack on the young men's center of gravity. Una po, napag-aralan natin, he sought to change their thinking by requiring that they study under the astrologers of Babylon. Yung po mga astrologers, sila yung mga tinatawag na Chaldeans. Kaya po, isisingit ko lamang po, yung pong wise men from the east, dun po sa birthday Jesus Christ, hindi po ba mayroong question? Saan nanggaling yung wise men? Of course, they came from the east. Maaaring ang susunod na tanong, so, wise men sila, they came from the east. Sino sila? Malaki po ang possibility, may mga theologians na nagsasabi, malaki pong possibility na they came from this area kung saan yung pinanggalingan ni Daniel. Kasi po, sa taglay na talino, kapangyarihan ni Daniel na nagmula rin naman po sa Panginoon, maraming nagsasabing mga Bible scholars, it is Daniel na nakapagbigay pa nga ng mas maraming karunungan sa kanila in return. At malaking possibility na alam nila yung prophecies ng Lord through Daniel. No? Since ang mga astrologers, nakatingin sila sa stars, malaking possibility na nabanggit ni Daniel sa kanila yung patungkol dito na the star will be born. At malaking possibility na i-share ni Daniel sa kanya na on this place, sa mga panahong ganito, sa mga senyalis na ganito, ipanganganak yung King of Kings, yung Lord of Lords. Naipasa niya yun. Kaya nung dumating yung time, through the guidance na rin ng Holy Spirit dito sa wise men, no? Alam nila ano yung star na kung yun na ba yung panahon.
Okay, so ipinasok ko na lamang yun kasi po, si Daniel, yung panahon ni Daniel, doon sila nagkaroon ng kaalaman itong mga taong ito. Kasi po, hindi ba, mga kingmakers siya mga yan eh. Yung wise men na yan, they were kingmakers. At nung dumating ang Panginoon, ang isa sa sinisignify ng pagdating ng wise men doon sa sabsaban, because they are kingmakers, talagang tinraton lang hari ang ating Panginoon. Indeed, they are wise. So, hindi lamang baguhin yung education system nila Daniel under sa astrologers ng Babylon. The second goal was to change their worship by changing their names. Di ba? Halimbawa pa, ang naging example natin, totally iba yung Christian name sa Muslim name. Halimbawa, mayroong isang Kristiyano, ang pangalan niya, Kristologo, nag-embrace sa Islam. Under sa rules sa Islam, pag naging Muslim ka, magkakaroon ka ng Islamic name. So from Kristologo, nung mag-Muslim siya, naging siya, Yusuf, Abdul, at marami pa, Muhammad, and so on and so forth. Ganon din ang ginawa nitong si Nebuchadnezzar sa ating mga kapatid. Pinalitan ng mga pangalan para ikabit sa kanilang belief, tradition, and culture. Itong mga kapatid na ito, sila Daniel, itong tatlong kasama niya, they all had names that pointed to the God of Israel. Hindi po ba napag-aralan natin na mga pangalan ng araw, especially sa Old Testament, laging nakakabit yung pangalan ng Diyos sa kanila. Halimbawa, Daniel, L. Okay, kasi po isa sa pangalan ng Panginoon sa Old Testament, L. Okay, Daniel, hindi lamang yon si Mishael. Okay? Daniel, Mishael, Hananiah. Okay? Parang Elijah, Elisha. Hindi lamang siya, kundi si Azariah. So, yung mga pangalan ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, noong nagpo-point sa name ng God of Israel. Ngayon, nang palitan ng mga pangalan nila ng mga Babylonish names, it points, their names, ng palitan, points to the gods of Babylon. The name changes were to indicate a shift in allegiance to the Babylonian gods. So, yes, there is something sa mga pangalan ng tao. So, kung naturingan kang Kristiyano, tapos papangalanan mong Muhammad yung anak mo, mag-isip-isip ka naman. Okay? Kung mayroong pang-isip, gamitin ng tama. Okay? So, what was Nebuchadnezzar's goal? By changing their way of thinking, eating, and worshiping, Nebuchadnezzar hoped to change their way of living, yung mismong pamumuhay ng mga kapatid na ito. So, ang tanong, yun din lamang pala ang plano ni King Nebuchadnezzar. How would they respond to this character test? Ano ang naging sagot ni Daniel? No? Si Daniel himself, ano ang naging sagot ng ating kapatid? At mababasa natin yan sa chapter 1 ng Daniel, verses 8 to 14. So, babasahin lang natin ngayon ang verse 8. But Daniel purposed in his heart. Meron siyang purpose kaagad. Nagmumula lahat sa puso. No, magkaroon ka na ng fear na kaisipan or mga plano or purpose sa puso pa lang dapat. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies. Kasi alam naman po natin, di ba, napag-aralan natin kanina, hindi lang naman basta mga pagkain yun eh. Yes, maaaring mga malilinis sa pagkain niya, masasarap. Kasi po, even those foods points to the gods of Babylon, nor with the wine which he drank. Therefore, ang ginawa ni Daniel, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Request siya, pwede po ba yung pinapagawa ng hari, wag nyo nang sundin, yung patungkol sa amin? Nag-request siya ng maayos. No? Daniel recognized that eating the king's food raised an issue of principle. Mababali kasi yung prinsipyong itinuro ng Panginoon sa kanila through the prophets. He saw something about the food that prompted a response similar to what we find King David saying in Psalm 119. Ang sabi ni King David, "Your word I have hidden in my heart." Why? That I might not sin against you. Kaya nga po sinabi sa Hosea 4:6, yun daw pong kamangmangan sa salita ng Diyos, siya ang maglalagay sa atin sa kapahamakan.
Kaya po si David, tuwi-tuwi na, inaalala niya yung salita ng Panginoon. Nang sa ganun, hindi siya magkamali, hindi siya magkasala. At ganun din po ang ginagawa ni Daniel. Taglay ni Daniel ang salita ng Panginoon sa kanyang puso at isipan, kung kaya't sa pagkakataon nito, mayroong something within him telling him, no, do not do that. Kasi magkakasala ka. So, what did Daniel see? First of all, the king's food wasn't kosher nga. Hindi inihanda according to the dietary principles of Israel. Gayunpaman mga kapatid, life in exile made it possible for the Jewish young men to keep many of the Torah and temple-based law of Israel. Di ba? Hindi lahat makakaayaw. Kasi nandun ka sa isang foreign land na kung saan hindi available yung mga facilities na kung saan sanctioned by God. So nandun sila ngayon sa isang pagan society, pagan nation na kung saan sang-ayon lahat doon sa mga pagan systems, ano man meron sila. Hindi madali. Ganyan pa man marami nagsasakomb, nagpapasailalim kasi no choice. No choice. But what was probably a greater issue for Daniel, kung babalikan natin si Daniel, hindi lamang yung, kasi no choice, walang tindahan ng kosher foods. Hindi yon, no? Ang issue sa kanya was a pattern that shows up in other places of his life. He didn't want to do anything that would honor the gods of Babylon. Ang talagang concern niya, napakahirap na kalagayan namin. But higit doon, mas mahirap for me na i-honor ang mga Diyos-Diyosan ng mga taong ito. Eating and drinking food and wine offered to idols was probably what Daniel saw as a violation of the word and the honor of his God. Kasi nga po, ulitin natin, ano man meron sa kanila, yung wines, yung drinks, lagi kasi nakakonekta sa way of worship ng mga Babylonians sa kanilang mga gods. Yun ang naging issue for Daniel. The easy route would have been to go with the flow, right? Diba? Meron nagsasabi, when in Rome, do as the Romans do. Kung nasaan ka man ngayon, kunyari, nasa Canada ka, or sabihin na nga natin, nando ka sa Macau, sa China, sa baluarte ng mga kasino, sa baluarte ng kamunduhan, marami magsasabi, when you're in Macau, do as the Macauans do. It's so easy for people to do that, but not Daniel and supposedly not us Christians. Daniel's objective was obedience in spite of his environment. Ngayon, ano po ba ang kaibahan ni Daniel at nung mga taong pinili, nag-decide, pumunta sa mga lugar na punong-punong na kasalanan? Halimbawa, Las Vegas, halimbawa, Macau. Si Daniel po at yung tatlong kasama niya, hindi nila pinili ito. Dinala sila by force. At nung nandun na sila because of force, they are fighting for the Lord, for their belief. Yun namang mga taong nag-decide to go to Macau, to go to Las Vegas, it is their own decision. Ngayon, pag nandun na sila, okay, hopefully, magawa nilang wag gawin yung ginagawa ng mga tao doon. But the mere fact they decided to go there, anong gagawin nila sa Macau? Anong gagawin nila, no? Sa Las Vegas. Right? So, malaki ang kaibahan. Hopefully, maging saan man tayo mapuntang mga Kristiyano, yung obedience sa Lord ang siyang mamayani sa ating mga puso at isipan. So, Daniel and friends took a stand. The other captives apparently did not take. Ay naku, nandito na rin lamang tayo. Wala man tayong magagawa. Okay, fine. Compromise. Merong gantong date at sa gantong date, ganun ang ginagawa nila at nandito rin lamang tayo. Okay, fine. Wala naman siguro mawawala sa atin. Gawin natin yung ginagawa nila. Maiintindihan naman siguro ng Lord. No. Ang Lord hindi naubusan understanding. Ikaw ang walang understanding. You do not understand. Okay? Walang obedience sa anumang kompromiso na in the first place, alam mo naman, hindi mo dapat ginagawa. Notice that Daniel purposed in his heart. And that is the key attitude. If the priority is purity, at yun ang purpose ni Daniel sa kanyang puso pa lamang, his priority is purity, no? We must have a desire to obey God.
and the commitment to act on that desire. Desire is not enough. Good intention is not enough. Maraming Kristiyano nagsasabi, it is my intention to serve God more and more, no? To be useful to Him more and more. Samantalang each and every day naman, yung buhay niya, yung mga decisions niya, yung mga priorities niya, yung mga schedules niya, malayong-malayo naman sa kanyang mga desires, sa mga intentions. Right? Hindi enough ang desire. Hindi enough ang intention. Act upon it. Gawin mo yang sinasabi mo. Daniel had a variety of options, but he was determined to be true to his God. A life committed to God begins with purpose of heart. And from the very beginning of the 3-year training period, yun yung 3 taon ang binigay sa kanila ni Nebuchadnezzar, di ba? Training period. He was tested on this issue for 3 years. 3 years. If we will remember again, yung mga apostles, di ba, 3 years or more than 3 years, tinrain sila ng Lord. And after that, iniwan na sila ng Lord. At they must do ano man yung itinuro sa kanila ng Lord. So sa ating po mga Kristiyano, nakita natin sa mga patterns na nakikita natin sa Biblia, Jesus Christ nag-train ng 3 years or more than 3 years. Itong si Nebuchadnezzar, magte-train din siya ng 3 years. At makikita natin ang pattern doon, 3 years. So ang naging tanong po natin, kung 3 taon ka ng Kristiyano, supposedly you are trained enough. Trained enough for active service for the Lord. Yung pong passive service, that's nothing. Kung tutuusin yung passive service, is not service at all. Okay? No. Any service for the Lord is active service at supposedly nagsisimula yan after 3 years. Hindi naman po como 3 years ang binigay na pattern sa Biblia, maghihintay ka naman ng 3 years. 1 taon ka nang tinuturuan, 1 taon ka nang tinetrain, ayaw mo pang ibigay yung dapat may ibigay kasi sasabihin mo, hindi ba sabi naman sa Biblia 3 years? So, let's wait, 2 years pa. No. The Lord knows kung ready ka na or not. Pero at least man lang, do sa 3 years, marami na, karamihan or majority, nagsaserve na ng tama, actively sa Lord. Okay? So, walang cheating. No one can mock God. Walang pwedeng mandaya sa ating Panginoon. Ang sabi sa verses 9 to 10 ng chapter 1, Now God brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Kasi po, hindi ba, napakabait ni Daniel sa kanang 3? Napaka-polite, di ba? Napaka-good-mannered. Kaya naman ang ginawa ng Lord, sa tulong na rin ng Lord, hinipo niya yung chief ng mga eunuchs. At ang sabi ng chief of the eunuchs kay Daniel, kasi nga ang request ni Daniel, di ba, yung mga bagay na yan kasi hindi sang-ayon sa aming belief sa aming Lord, even do utos ng hari, baka naman pwede, wag na natin gawin. Kaso syempre, mas takot syempre, yung mga taong ito sa kanilang hari. So ang sabi ng eunuch, ng chief of the eunuchs, I fear my Lord the King, who has appointed you, appointed your food and drink. Siya mismo nagsabi ko anong kakainin ninyo, ano inumin ninyo. For, why should he see your faces looking worse than the young men who are of your age? Then you would endanger my head before the king. Kasi kung hindi ko susundin ng hari sa sinabi niya, tapos sa susunod na makita niya kayo, ang papayat ninyo, lagot ako, pugot ulo, right? So, yun ang sabi ng chief of eunuchs kay Daniel. So, faced with this dilemma, Daniel used diplomacy, more diplomacy, and showed a proper conscience. Yes, as human beings, lahat po tayo, lahat ng taong nilikha ng Panginoon sa balat ng lupa, meron po tayong built-in conscience. Ano po yon? Nang kumain si Eva at si Adan ng prutas, ano po nangyari? Nagkaroon sila ng what? Knowledge of good and evil. That is conscience. Basically, conscience is that. You know what is good, you know what is evil. Lahat po tayo meron nun, Kristiyano man o wala. Ang kaibahan nga lang po ng Kristiyano, bukod sa meron tayong conscience, merong tinatawag na paghipo, ang Holy Spirit. Okay? Paghipo, yung tinatawag na discernment, na nalalaman natin kung ito ba kalooban ng Holy Spirit or hindi.
yung conviction na tinatawag. Ang mga unbelievers, wala sila noon. Wala silang Holy Spirit, wala silang conviction, walang paghipo. Meron sila yung basic, and that is conscience. Ang problema nga lang po sa mga unbelievers, no? Alam po natin kasi, since po out ng kasalanan kung bakit nagkaroon ng knowledge of good and evil si Adam and Eve. So, that kind of knowledge, that kind of conscience is defiled, corrupted. No wonder nowadays, di ba? Hindi lamang ngayon. Nung panahon ni Jesus Christ, ano sabi niya? Kayo nga mga magnanakaw, di ba? Kapag humingi ba ng tinapay ang mga anak ninyo, bibigyan ba ninyo ng ahas or bato? Hindi ba tinapay? Ang sabi ng Lord, kung kayo mga evil, merong kabutihang taglay. So, ang point doon, kahit unbelievers, no? Meron silang conscience. Yung nga lang, defiled. No? Defiled, halimbawa. Minamahal nga niya yung anak niya. Kapag humingi ng tinapay, hindi nga asang binibigay niya, right? Pero galing naman sa nakaw yung binibigay niya. So, nasa ng pure conscience doon? Defiled pa rin, corrupted. Right? Robin Hood style. In order na makatulong, iba naman ang ninanakawan. That is defiled conscience na tinatawag corrupted. So, si Daniel, proper conscience ang ginamit niya. Okay? Yung basic pero proper. Nasa guidance ng word ng Lord. So even here, we see the work of God in preparation for this moment. No, at the end or behind all these sins, mga kapatid, God is working. God never slumbers, God never sleeps. Ang Diyos po, Panginoon, mga kapatid, actively ang Panginoon po kumikilo sa buhay natin each and every moment of our lives. Okay? At lagi siyang mayroong pinaprepare for us. At dito sa kwento ni Daniel, no, God is working in preparation for this moment. So, Daniel took his stand. Talagang nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. So, God gave him favor with the chief of the eunuchs. Lalong ginawang lenient ng Panginoon ang puso ng mga eunuchs para sa mga kapatid nating ito. Kasi po, hindi ba? Love begets love, goodness begets goodness. Kaya dapat po matutunan din natin to, mga kapatid. Yung kabutihan, yung kabaitan, yung buong espiritu po makakatulong sa atin na yung kapwa natin tao, believer man o hindi, magbalik sa atin ng kabaitan din naman. Hindi lamang yun, hihipuin pa sila ng Lord, lalo magiging mabait toward us, like Daniel. So, then Daniel said to the steward who had been put in charge of him, okay, fine. Ayaw mo rin lamang pumayag sa aking kahilingan dahil nga, of course, alam ko naman, naintindihan ko, kasi buhay mo naman na nakataya. Okay, ganito yung gawin natin. Again, mga kapatid, wisdom from the Lord. Please, test your servants for 10 days. No? 10 araw. Let them give us vegetables to eat and water to drink. Magkaroon tayo ng testing muna ngayon, 10 days. Huwag mo ibigay sa amin yung pinapakain ng king. Ibigay mo sa amin gulay at tubig. Then, after 10 days, let our appearance be examined before you. At yung appearance ng young men who eat the portion of the king's delicacies. Yun ngayon, ang naging idea ni Daniel sa tulong ng Panginoon. And as you see fit, no, after mo makita ang kaibahan namin sa kanila, then, deal with your servants. So, he consented with them in this matter and tested them 10 days. So, pumayag. No, pumayag. Nagkaroon sila ng deal. Sige, 10 araw lang. Hindi dire-diretso. No? 10 araw, kakainin ng kalahati nila yung gusto ipakain ng hari. Then kami, kakainin namin yung gulay lang sa katubig. Then, paghambingin mo kami. Pumayag naman siyempre yung servant ng king. Kasi nga, di ba, ano yung ginawa ni Daniel? Meron siyang tinatawag na magandang pakikipag-usap. Maayos na pakikipag-usap. So, matuto tayo dyan. So Daniel went to the warden and asked for a 10-day trial diet of vegetables. Okay? I am, no? Marami sa atin, meat and potatoes kind of people. At marami sa atin, hindi attractive yung idea na Daniel, what? For 10 days, vegetable lang sa katubig? Nowadays po kasi, nagkalat ang junk foods. Bata pa lang, pinapakain na ng hamburger. Bata pa lang, pinapakain na ng mga junk foods. No? Kung di ako nagkakamali, meron ako narinig, I believe it's true, na yung mga bata, no, especially mga maliliit,
Huwag mong pinapakain ka agad ng junk foods. Hanggang maaari nga, wag. Kasi hahanapin ng dila nila yon. Magiging matabang ang panlasa nila sa mga healthy foods. Kaya yung iba ngayon kinalakihan. Gusto lagi hamburger. Gusto lagi hot dogs, mga processed foods. No, yung mga natural ngayon, ayaw na. Kung ano pa yung mga masustansya, ayaw. Hanggang sa kinalakihan. Kaya po ngayon, maraming tao, even though alam nila yung benefit ng gulay, benefit ng mga pagkain na hindi kasing sarap ng junk food, pero mas masustansya, ayaw. They are resisting it. So matuto tayo dito sa itinuturo ni Daniel and ultimately itinuturo ng Lord dito sa Biblia. Okay? It's up to us. Again, this is a matter of obedience. It is a matter of obedience. Hindi po natin binabasa ito para makita lamang natin na nagwagi sila Daniel. No. Tinitignan natin yung naging hakbang din. Ano ginawa nila para sila magwagi? At ito nga, 10 days trial diet of vegetables and water. So, it was a small test of faith that would prepare Daniel for the greater tests of faith to come. So next time po, itutuloy natin. Even though I know, alam nyo na yung kinalabasan, nung paghambingin po si Daniel ang kay mga kasama na kumain lang ng gulay sa katubig, inihambing dun sa mga taong kumain ng masasarap na pagkain ng hari, no? Nakita po natin, mas malulusog po ang ating mga kapatid. Pero mas magde-delve deeper po tayo next week sa pag-aaral na ito. So, next week po, ang ating pag-aaral ay pinamagatang God's Deliverance. Maraming salamat sa Panginoon. God bless you all.